Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Melba Padilla Magay dito sa Isip-Isak. At ngayong gabi po ay pag-uusapan natin at masusing pag-iisipan ang usapin ng Kamag-anak Incorporated that is being expressed sa ating politika. Kamag-anak na gusto raw maglingkod sa bayan pero sa totoo lang naging political dynasty na po sila. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Attorney Irene Aguila. Isa po siyang political analyst at nagsusulong ng political reform. Co-convener din po siya ng Right to Know, Right Now, o yung R2KRN Coalition. Sinasabi na ito ang pinakamalaking network sa Pilipinas na nagsusulong na maisabatas ang Freedom of Information Law at maipalaganap ang pagpapatupad nito. Founding partner din po siya ng Aguila Rances Law Office at naging executive assistant siya ng dating DILG Secretary na si Jessie Robredo. So, magandang gabi sa iyo, Attorney Aguila. Magandang gabi po, Dr. Magay, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang gabi po. Opo. Actually, marami pong nanonood ngayon mula dito sa Tagaytay sapagkat yung Asian Playback Theater ay merong gathering dito at sila ay nanonood din, hopefully, lalo na po yung mga Pilipino. So, we would like to say magandang gabi sa ating mga participants ng Asian Playback Theater. Now, ito pong usapin ng political dynasty, matagal na po ito. Pero mas nakikita natin ito ngayon sapagkat noon po merong generational panagap, yung bawat senador, after some 2-3 terms, gano'n, saka pa yung susunod na kamag-anak nila. Ngayon naman, so instead of sequential, abay, naging sabay-sabay na, simultaneous na. So, meron kang 3 tulfo, no? Meron kang magkakapatid sa Senado, meron kang mag-ina, and all of these things, no? So, hindi na po siya yung sequential na generational, kundi sabay-sabay na sila. Nagmamadali na sila bilang mga magkakamag-anak para mahawakan ang kapangyarihan natin, ng ating bansa. Ngayon, makikita natin na kailangan sigurong punahin yung local level kasi alam lang natin yung national eh. Yung local level, laganap ito at pare-pareho mga pangalan tuwing eleksyon. Ang tanong namin, meron bang kaibahan ang epekto ng political dynasty sa local level as against or in contrast sa national level? Ano ang palagay mo dito, Attorney Aguila? Sa tingin ko yung kasamaan na dinudulot ng political dynasty, pareho masama po sa national at saka sa local level. Pero pagdating po sa local level kung saan mas malapit, mas dikit tayo sa kung ano man ang pinikilos ng LGU, mas direkta effect sa atin, mas masama ang epekto ng political dynasty sa local level. Kasi wala na tayong magiging ibang options, wala na ibang leaders sa local level na napakadikit, no? Yung pang-araw-araw natin pangangailangan, pang-araw-araw na maasahan natin sa LGU. Kung hindi maayos ang pagpapatakbo ng LGU or ng local government unit, direkta po ang epekto sa atin. Kadalasan sinasabi, pag national, hindi natin nararamdaman masyado kung ano yung ginagawa kasi dagawa pa yan sa local. So kapag ang problema ay nasa local level na, tiyak mas masalimuot ang epekto nito sa atin at mas mahirap din medyo labanan, no, sa local level. Kasi pwede kang barilin, kagad, ganun tipo. Sabi naman po, di ba, mas mainit ang politika sa local, di ba? Kasi mas magkakakilala, alam mo yung mukha, saan nakatira. So, kung gusto mo yung labanan yan, medyo mahirap din talaga sa local, no? At direkta din talaga yung epekto. Kung may mga masasamang nangyayari o makulangan ng tinatawag ng checks and balances, direkta po talaga ang epekto sa taong bayan, sa local na level. Oo.
parang laban ng mga angkan, ano. Tapos ubusan sila ng lahi, kumbaga. No? Sila lang, parang nakakalimutan ng taong bayan. Wala ang taong bayan sa picture, di ba? Puro sila lang. Sila na lang. Oo. Ngayon, isa sa mga pinakamatinding dahilan ng kahirapan ng ating bansa, sinasabi sa mga studies, ay corruption. At karamihan naman dahil din sa mga angkan ng mga politiko, ito po ay napatunayan na ng maraming study, kagaya sa Ateneo, no, yung may tinatawag na thick and thin dynasties, ganyan. Pero bakit kaya parang tinatanggap na lang ito ng karamihan sa mga kababayan natin? Sa tingin mo, ano yung mga sociological reasons behind this? Kayo po ang eksperto sa sociological reasons. Pero ako sa tingin ko, una sa lahat masyadong natin nalalagay sa isang pedestal din ng mga politiko natin. Para bang superstar ang tingin natin sa mga politiko natin. At dahil dyan, sa tingin natin na mamana, kung may magagandang katangian man yung naunang miyembro ng dinastiya, sa tingin natin na mamana ito dahil ka-apelido, dahil may mahusay naman na kamag-anak. Sa tingin natin yung buong angkan ay mahusay. Dalawa, syempre dahil political dynasty, concentrated yung resources sa kanila. Kadalasan sila pinakamayaman, sila edukado, sila ang nakapagtapos sa kung saan mga universidad sa labas, oo. Sa labas. So tayo, sa tingin natin, mga Diyos din yan, diba? At kadalasan, sila din may control at may hawak ng mga negosyo. So kung kailangan natin maghanap ng trabaho sa local na level, sila sa kanila tayo mag-a-apply. So dahil na sa atin ay yung utang na loob, yung konsepto ng utang na loob, maganda itong value na ito, pero pag minsan nakakasama eh. Nakakalimutan natin na wala tayong utang na loob sa mga politiko na ginagawa lang dapat yung trabaho dapat nilang gampanan, no? Oo. At sa tingin ko, isa rin po, Doc, na nagigigit tayo bilang mga ordinaryong mamamayan. Sa tingin natin, napakalayo ng mga politiko, so ayaw natin silang i-challenge or ayaw natin silang labanan. Sa tingin natin, tao lang, malitan tayong tao, hindi natin kayang patumbahin itong mga politikong dekada-dekada na nakaupo. So sa tingin ko, kung ipag-sama-sama mo yan, kaya mahirap talagang timagin ang political dynasties. At kaya patuloy pa rin tinatanggap, kahit na alam naman natin na ang dulot nito ay hindi kabutihan para sa atin. Oo. Kaya ayaw nga tumakbo na yung mga maayos na tao, ano? Dahil ang tingin nila wala silang laban. Pero anong mapapayo mo doon sa mga kandidato na bago sa larangan ng politika? Kasi may mga ilan-ilan din naman na nais pumasok sa politika, may tunay na hangarin, kakayahan na maglingkod. Pero anong pwede nilang gawin para sila makakuha ng suporta at simpatsya ng mga botante? Siyempre, una sa lahat, sa tingin ko, gaya ng election, katulad ng kahit anong kampanya, kailangan natin pumunta kung nasaan yung mga tao. Diba? Hindi tayo pwede makulong dun sa mga grupo natin na uudyok sa ating tumakbo. Hindi pwede yun kasi hindi yun sapat para panalunin tayo. Kinakailangan natin tumawid sa iba't ibang tao para sila yung kayanin na tayo iboto. Pangalawa, kinakailangan natin ng mga kaalyado. Kasi marami po akong kakilala, alam po natin yung mga kwento nila, dating Governor Among Ed Padillo ng Pampanga, Governor Grace Padaca ng Isabela, Governor Kakabangao, mga higa, mga subukok na magpabagsak ng mga dinastiya. Bagamat nanalo po sila, hindi rin po sila nakapagtagal, no? Noong unang mga... Hindi na-sustain, oo. Opo, hindi po na-sustain. Kaya kinakailangan may kaalyado ka din. Kasi mahirap at mahaba ang laban. So, hindi pwedeng nag-iisa kang tawaging crusader or kunyari parang ikaw lang ang hero, ikaw lang ang bayani, magsasalba ng bayan. Hindi po yung nag-work eh. So, kailangan maghanap ka rin ng mga like-minded, ibang mga katulad mo na makikayat mo na sumama sa'yo sa pagre-reforma sa mga LGU. Hindi pwedeng mag-isa ka. Hindi pwedeng ikulong dun sa ating kinasanayang mga grupo. Kinakailangan mag-reach out dun sa mga taong maaaring hindi tayo makilala o maaaring hindi tayo gusto
Diba? Kasi numbers game po talaga ang halalan. So kinakailangan may numero tayo. Hindi yan yung panahon para tirahin yung mga botanteng hindi kakilala o kaya ay sumuporta sa kabila. Ito siguro ang panahon para hikayatin sila para makita ka, makilala ka, at ikaw ay bigyan ng pagkakataon na magkabilitan din. Oo. Siguro merong cultural element ito kasi yung mga maaayos na mga tao, usually sila ay educated abroad, sa Kennedy School of Political of Governance, yung mga ganyan. Pagdating nila dito, hindi nila alam yung cultural context. Nang halimbawa, yung utang na loob na sinabi mo, na bakit hindi sila nagpapatayo na lang ng health center na maayos, na merong gamot, merong mga qualified na medical personnel, yung doon nila dapat ilagay yung mga pork barrel nila. Pero hindi, yung pork barrel ginagamit na ayuda para pag pumunta ka dito, merong sakit ang anak mo, kailangan mo ng pang-ospital, bibigyan kita. Pagkatapos noon, forever na nautang na loob. So in other words, yung mga politiko na mga political dynasty, alam nila ito They don't know how to use yung mga values ng Pilipino para makuha yung kanilang loob. So, on the other hand, naman, itong mga aral sa Western political theories, di nila alam yun at ayaw nila. Sinabi mo nga, kailangan matutong magkaroon ng alliances, mga kaibigan, makipagkaibigan sa sari-saring, and not necessarily siguro yun lang kasama sa linya. Yun din na isang problema. Masyadong ideological minsan ang tingin natin sa politika. Kasi may mga pragmatic decisions nga naman na dapat gawin. At siguro ipaigtingin yung personalism natin. Yung makipagkaibigan sa sari-saring mga grupo. Basta align sila roon sa tunay na public service. Kahit na ideologically mukhang wala sila sa linya. Kasi I think yung isang natutunan ko through the years as an anthropologist, you have to listen also to the defenders of the status quo. Meron silang pinaglalaban At dapat naintindihan natin yon at alam natin strategically how to move towards yung mga gusto nila ng mga usapin. So medyo mas broad yung mass base, Hindi lamang yung alliances natin para lang dun sa may sariling linya, kundi i-broaden din siguro. Ang lang is talagang tunay na public service, Yun lang ang talaga nating sukatan sa mga gusto nating mga allies. Ngayon, sa tingin mo, how do we put an end sa mga corrupt na political dynasty na ito, Paano natin wawakasan ng mga masasayang araw nila? Parating na tatanong po yan, di ba? Pero ito nagsisimula yan sa hindi pagtigil magtanong, di ba? Kailangan natin pag-usapan at pag-usapan ito paulit-ulit para hindi tayo maging manhid dito sa ng political dynasty. Sa tingin ko yan ang una. Kasi nga dahil napakapalamak na sa tingin natin, yung iba tanggap na Oo nga. Ako po, ako'y naniniwala dapat hindi natin tanggapin na yan na ang magiging realidad natin forever. Oo. Patuloy tayo ng mga ganitong conversation. Pangalawa, ako sa tingin ko, kinakailangan talaga natin mag-encourage ng mga taong tumakbo for office. Oo nga. Hindi tayo natutuwa sa mga tumatakbo, syempre, ang pinakamagandang mangyari yan, tapatan sila ng mga kandidato na nais natin. Oo. Diba? Kasi hindi naman pwedeng lahat tayo nasa NGO at ayaw makilap sa politiko, kinakailangan may ibang tumakbo Kasi kung wala, sila lang talaga ang tatakbo. So ako talaga lagi hinihikayat yung mga kabataan o yung mga tao sa tingin nila, meron hindi napapanatag sa kalooban nila na gusto nilang magsilbi. Tumakbo kayo kasi yan lang talaga ang magwawakas ng political lives. Kinakailangan natin ng alternatives. At isa pa, kung may nakita tayo mahusay, yun ang nagaya ng pagkwento natin kanina, bigyan natin sila ng fighting chance. Oo. Supportahan natin sila kasi hindi overnight na
magagawa nila yung mga reformang nais nila. Diba? Imagine ilang dekada yung sinira yung mga institusyon natin. Kung makaisang termino sila, bigyan natin sila ng pagkakataon na di maaari yung maliliit na reforms na mangyayari, pero kailangan natin bigyan ng isipin na hindi lahat ng nais natin mangyayari overnight. Diba? That's true. Natin tulungan. Tapos kung maaari, kung nasa sa mga nakikinig at nasa kita nila nais sila magsilbi sa gobyerno, why not kailangan natin ng better allies in government? Kasi bagamat yung grupo namin dati nagsubok na rin mag-People's Initiative para magpasa ng anti-political dynasty, no, napakahirap po kasi yung threshold, no, yung ilang signatures kailangan makalap sa buong bansa. Kung aasa naman tayo sa batas, galing sa Kongreso o sa Senado, political dynasties po yun, hindi naman nila ata sisirain ang sa kanilang kapakanan. So, siguro, why we don't stop that? Or try pa rin tayo, subok pa rin tayo ng subok, pag-usapan pa rin natin. Siguro sabayan din natin ang maghanap ng mga leader na maaaring tumakbo at supportahan natin sila. Bagamat mahirap, maliit ang tsansa, huwag po tayong sumuko na kasi dito manggagaling ang mga magpapabagsak sa mga dynasties at magtutuwid ng sistema. Maganda yung sabi mo, Iha, tungkol sa kailangan tumakbo yung mga maayos na tao, ano? I think, siguro, dalawa yun yung magkaroon sila ng courage na to run for office, pero at the same time, dapat meron din silang mga talagang taga-suporta rin. In other words, wag yung itutulak lang natin sila, pero wala naman tayong gagawin na merong suporta from the mass base din, ano? Siguro, magkasama siguro yun. Sa tingin mo, paano magagawa yun ng mga karaniwang tao? Kasi, nung unang panahon, halimbawa si Rene Sagisag was elected sa Senate, people's candidate siya Hindi siya masyadong gumastos and so on. Mukhang may mga ganito tayong mga instances na sinuportahan, no, ng taong bayan kahit na wala silang masyadong pera. Yun ang natatandaan ko, si Rene Sagisag, halimbawa. Ngayon, paano natin ma-organize yung mga tao, no, kagaya ninyo, yung organisasyon ninyo, in such a way na merong adequate na mass support. Yung sino bang kandidato ang pupunta sa larangan ng politika. Dahil marami akong mga kaibigan din na ang tingin ko talagang senatorial o presidential material, no? Pero talagang wala sa kanilang radar yung sila ay magiging politiko at will run for office. Pero siguro yung mga karaniwang mamamayan, meron din tayong tungkulin na i-organize ang mga sarili natin so that we are able to really support yung mga maayos na kandidato. Sa tingin mo, dahil as you have said, mahigit na 80% yung ating mga legislators ngayon galing din sa political dynasty, kaya walang enabling law na pwedeng mag-implement nung sinasabi sa constitution natin. So, kung mahirap yung People's Initiative, ano yung mga alternatives natin dito? Halimbawa, how do we actually enable people to win, no? Malaking usapin ito na tayo ng mga karaniwang mamamayan, how do we enable good candidates to win? Siguro dapat yung onus hindi lamang dun sa mga kandidato, sa atin din. Gusto natin ng maayos na gobyerno, how can we make them win, kumbaga? Ano sa palagay mo yung mga reforma na kailangan gawin sa baba, no? Hindi lamang sa pamahalaan, para magawa ito? And I suppose, trabaho ninyo to, no? Yung electoral reform. So ano yung mga ideas ninyo tungkol dito? Sa tingin ko, una sa lahat, yung recognition na ang gastos talaga ng tumakbo para sa kahit anong posisyon. So, kinakailangan yung mga nagsusubok na tumakbo, masuportahan natin. Oo nga. Diba? Kasi maaring, okay, supportado natin, pero kaya ba natin para dun sa mga nakakaluwag at may
extra, pwede tayo magpagawa ng materials nila para makilala sila. Hindi pa kasi maaalis yun eh. Kinakailangan talagang gawin. No? O kunyari, imbitahan sila sa mga grupo-grupo natin para makilala pa sila. Tulungan natin yung concrete sense itong mga taong nagsusubok ngunit limitado ang resources. Kasi hindi talaga pwedeng sabihin na gusto natin pero wala hindi tayo tumataya. Kailangan din natin tumaya. So kung maaari ba yung mag-organisa tayo ng mga pag-uusap para sila ay maimbitahan, makilala ng mga iba't ibang tao, kung may extra tayo ng pondo, magpagawa ng sarili nating materials para sila ay makilala. Eh sa tingin ko, kasi dalawang bagay po yan, diba po, isa awareness, kadalasan sila mababa ang awareness, hindi sila kilala. So nasa sa atin na ipakilala sila sa lahat ng taong pakilala natin. At sa tingin ko, yung pangalawang aspeto, yung conversion, kung sila naman ay matitino, madali na yung conversion eh. Problema yung awareness. So nasa sa atin po yan na sila ay ipakilala. No? So siguro instead na nagbabash na lang tayo ng mga kandidatong ayaw natin, gamitin na lang natin yung oras natin para makilala ng mga kandidatong gusto natin. Diba? Maaring sa mga pagtitipon, sa social media, pag lumalabas tayo, kung may nakakausap tayo sa taxi, sa tricycle, pakilala natin yung mga taong gusto nating tumatakbo. Kasi kung hindi, napakahirap po talagang talunin ng mga maraming pera. Kadalasan ito ay mga miyembro ng dinastiya. Kasi meron naman tayong panahon, mag-volunteer din tayo para ikampanya talaga itong mga tao to. Kasi hindi po nila kakayanin manalo na sa isang laban na kung saan hindi patas ang laban. Kasi isa, napakaraming resources, napakaraming pera, at kilala ang pangalan. Itong mga baguhan, hindi na nga kilala, wala pang resources. Tapos yung problema rin po ito, di ba, kadalasan yung tayo, sasabihin natin, kung talagang wala namang pag-aasa, sayang ang boto ko. Dapat alisin natin sa isip natin yun na hindi sayang ang boto natin. Oo nga. Kung tayo ng tao, bagamat kung hirapan, manalo, ito ay tumitindig para sa mga values na gusto natin at para sa mga prinsipyo at mga programang hinahangad natin. Walang masasayang na boto. No? So, sa tingin ko kasi kailangan natin alisin sa isip natin yan. Nasayang ang boto kasi matatalo. Kung ganyan ang kaisipan natin, wala talaga magbabago. So, alisin po natin yan sa isip natin at tulungan yung mga sa tingin natin talagang nais natin makita at karapat-dapat na mabuto sa atin. Oo nga. Ngayon naman, meron tayong isang positive na development ng panahon ng presidential election, yung kay Leni. Nakita natin merong groundswell ng support, no? Na kahit mga mahihirap, nagbibigay ng contribution at yung mga kabataan biglang lumitaw, no? Akala natin yung mga kabataan na lalo na itong mga mula sa millennial hanggang dito sa mga Gen Z, walang pakialaman, no? Pero nakita natin na merong ganong galvanized na support, no? Sa tingin mo, pwede bang gawing pwedeng mag-solidify, no? Into a movement. At ano ang kailangan para mag-solidify ito into a movement? Kaya lang kasi, ang nangyari, nung natalo na sa election si Leni at hindi naman nilabanan, which I think is, sa tingin ko, medyo mistake yun eh. Para sana ma-solidify yung groundswell na yon, kailangan mo pa rin ng leader eh, even if hindi na nagra-run for election, ano? So, sa tingin mo, paano natin ma-move into, ito yung ano na yon, mula sa spontaneous na support ng mga kababayan, ma-solidify into a movement. Anong kailangan gawin? Sa tingin ko, ang una sa lahat, huwag tayong tumigil. Kasi yun yung naging problema eh. Pagkatapos ng halalan, nung natalo, ito malungkot, tumigil yung mga karamihan. Hindi na nagsalita, matapos yung election, wala na, hindi na nag-continue. No? Oo, na-depress lang yung maraming kabataan. Oo. Tapos na. Kaya parang, gaya yung sinabi natin sa simula, hindi ito one shot eh. Hindi ito isang beses lang. No?
mahaba, malayo ang laban. So kailangan patuloy yung conversations, patuloy yung pagmi-meeting, pagtitipon, pag-exchange ng ideas, tapos patuloy ang mag-volunteer. Kung hindi, sa iba naman, pwede kang yung aking yung computer ko. Sa iba't ibang grupo, sumali din sila. No? Kasi kung pabayaan natin yung mga kandidatong natalo at sa tingin natin wala nang pag-asa, hindi mo talaga magsosolidify ito. Para naman dun sa mga sa tingin nila ay handa na silang maging mas political. Ako hindi lakihan. Na sumali sa mga political parties, maaari silang sumali. Kasi at least doon may structure at alam natin na yun talaga ang kanilang hangarin, no, na to engage in political activities. Aha. Tingin ko kasi na-demonize po natin yung political parties eh. Masyadong nasira ang imahe ng political parties. Ako gusto kong i-challenge yan, na hindi natin dapat sinisira ang imahe ng political parties. Pagbutingin natin at palakasin natin yung matitinong political parties. Kasi hindi naman po lahat ay handa na mag-organize, no, in a sustained manner. So, yun po ang ginagawa ng political parties dapat. Para sa mga usual na unorganized groups, sana hindi rin huminto sa pag-engage, sa pagsasalita, sa pag-uusap. Kasi pag nag-stop ka, start ka na tayo from zero. Diba? Ang hirap nun ang hirap magsimula. So sana pag nagsimula, huwag sana hinto. Yun yung akin. Oo. Siguro magandang payo yan, Ihan, especially those of us who are outside yung mga ideological na mga alignments ngayon. Ang isang gusto ko dito sa mga kaliwa, talagang porsigido sila eh. In other words, hindi sila tumitigil. And they try to find their way into the system din. Kaya yung Makabayan Bloc, yung mga ganyan. Siguro kung ma-massify lang sana yon na mas malawak na mass base. Baka sakaling magkaroon tayo ng isang equivalent ng old na mga political parties. Kasi siguro para sa mga kabataan, ma-realize natin halimbawa na isang malaking tragedy na ginawa ng ating experience of martial law under Marcos ay yung collapse ng party system. Wala nang nasyonalista, wala nang liberal. Even if hindi naman perfect na mga political parties yun, pero at least meron kang tunggalian na medyo real. Ngayon, hindi na eh. Kung sino yung presidente, sino yung makapangyarihan, sino yung merong hawak ng mga pork barrel funds, magmamigrate lahat yung mga politiko doon. So ngayon, siguro pag-isipan natin ng maigi, paano magkakaroon tayo uli ng isang political party na talagang broad yung coalition at saka talagang people's party siya. Ang kinakatawan niya ay talaga yung mga karaniwang mamamayan natin. Meron ba kayong mga binabalak na ganito, yung organizing, so that we move towards party system uli, hindi kagaya nung nag-collapse na yun na old party system natin? Meron ba kayong mga hakbang na ginagawa tungkol dito bilang mga, I suppose, karamihan sa inyo, mga kabataan din, ano? Hindi kagaya ng generation namin na very strong yung ideological divide, yung ganyan. Pero ngayon siguro kayo, baka meron kayong opportunity siguro to broaden yung possible na coalition which can become a real political party in the future. Meron ba kayong iniisip na ganon? Actually po, I think pag titignan po natin, may mga ilang movements naman po na nabubuo rin, diba? Bagamat maraming party list na alam naman natin, mga tuta lang ng mga political dynasty, may ilan din po dyan na matitino, no? At talagang may ideology, meron talagang mga plataforma, so nabanggit niyo po yung mga party list na under ng Makabayan Bloc, no? So maayos din yan, nandiyan din po yung Makabayan, nandiyan yung Mamamayang Liberal. So meron pong mga iba't ibang mga agrupations na nagsusubok naman po. So ako sa tingin ko, balik natin sa diskusyon kanina, ako nag-i-encourage po ako talaga dun sa mga tao
restless, yung hindi magpanatag kasi sa tingin nila ay dapat may gawin. Oo nga. Sana ay sumali dito sa mga grupong ganito. Kasi meron naman po nabubuo na ilang mga grupo na political na meron talagang pinaninindigan at meron meron na rin may mga kakilala, may mga leaders na rin na alam natin may paninindigan. Huwag po tayong matakot na makisanib kasi hindi talaga natin kakayanin na tao lang, na disorganized, paminsan-minsan lang nakikilahok sa politika. Kinakailangan po sustained kung nais natin ibagin itong mga higanting ito, kinakailangan organisado, sustained, pangmatagalan po ang ating higit. Sana po ay tingnan po natin itong mga grupo to, gaya ng mga nabanggit niyo po kanina, yung mga kabayan block, marami po yan. So, kabataan, nandyan, Gabriela, nandyan, tapos nandyan din yung akbayan, mamamayang liberal, to name a few. No? So, may mga grupo po ganyan. Sana i-explore natin. Maganda po parating na yung halalan, kilalanin natin sila kasi alam ko, meron silang mga platapormang patitino at meron mga pagkakataon na makilahok sa kanilang mga activities. So hopefully, if you have a lot more of these groups, taken together, baka naman po may ilang mga ligante bumagsak din. Siguro, yung sa ating mga audience naman, narinig ninyo yung mga sinasabi ni Attorney Aguila. Kung may tanong kayo, mag-chat lang po kayo para sa masagutan din po yung mga inyong mga katanungan ngayon. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating saganang amin. Nabanggit ni Attorney Aguila na sana yung mga maayos na tao tumakbo, no? Ngayon po sa Bible, meron po tayong isang chapter doon noong panahon ng mga judges na tinatawag. Ito po yung mga leader na hinirang ng Diyos nung panahon na very turbulent yung ng mga Israelites kasi wala silang isang leader lang. Merong mga judges, mga hukom na tinatawag na from time to time rises, no? Nagkakaroon po ng victory sa mga wars that are invading Israel and mga ganon. So, ito pong istorya ng Judges, chapter 9, magandang tingnan po nating lahat dahil dito po natin makikita na malaking ugat ng kawalan ng progreso sa politika ay yung Kamag-anak Incorporated. Kita na po natin yan dito sa Judges chapter 9 based on a parable nitong anak ni Gideon, si Jotham, na nagsabi dun sa mga taga Shechem, no, na sumanib dito kay Abimelech na gusto maghari-hari, ganyan. Binibigyan na ng kumbaga warning, no, ang Israel and everybody else na hindi tayo dapat bumoto dahil lang sa kamag-anak. Dahil lang sa tayo ay lahat isang Kamag-anak Incorporated. Tapos meron din doon sa istorya na yon yung encouragement sa mga tao na maayos na tumakbo, sabi nga ni Attorney Aguila, sapagkat kung yung mga maayos na tao ayaw tumakbo, you end up with the bramble bush, kumbaga. So ganito po yung istorya na yon. Now, yung context ng Judges chapter 9, ito po ay time ng tinatawag na social anarchy, Sabi, everyone did what was right in his own eyes. Dahil nga walang political center. Wala siyang moral center, wala rin siyang spiritual center. This is a very sad history ng Israel. Nung panahon na yon, merong pattern ng disloyalty sa Diyos and subsequent decline as a nation. They would suffer persecution, oppression, military defeats, and then God will send a leader who rescues the nation from collapse, no? And will remind the people of their loyalty to God. Now, for a time being, they would stand
stay the hand of ruin and prevent their being totally absorbed by the pagan nations and cultures surrounding them. So ito po yung context ng parable na ito ni Jotham sa Judges chapter 9, which gives us many pictures of good and bad leaders. Siguro by way of background lang din sa text na ito, si Gideon was one of these judges, no? And he refused yung idea ng hereditary na monarchy. Dahil yung mga clan leaders around him, sabi, bakit hindi ka na lang maging hari, kagaya ng the rest of the nations? Pero ayaw niya yon. Although he apparently assumed yung function, if not the title of king over the clans. And si Gideon daw ruled in Israel for 40 years, and then he died. And then when he died, balik uli yung Israel sa following other gods, no? This time yung Baal, doon sa Shechem. Now, besides yung return sa idolatry, nagkaroon ng problema ng succession. Kasi si Gideon had 70 sons, 71 in fact, of Israelite na stock. In other words, yung asawa niya, mga Israeli din. Pero meron siyang anak, si Abimelech, na anak niya with a Canaanite woman, no? And nung namatay si Gideon, this posed the question, who shall rule in the aftermath of his death? Ngayon, ito pong si Abimelech pumunta sa Shechem dahil yun ay mga kamag-anak niya, no? Asking for support sa kanyang leadership. Sabi niya, merong potential anarchy dahil 70 kami no? 70 plus 1. At madaling magkanda-gulo-gulo dito. Kaya ang tanong niya ron sa mga Shechemites na mga kamag-anak niya, which is better for you, that all 70 sons of Gideon rules over you, or that one simply rules over you? Remember also, I am your bone and your flesh. Verse 2 sa Judges 9. So, he placed on the specter ng potential anarchy and yung fact na magkakagulo sila, no? Dahil 70 yung sons. Ngayon, ang ginawa ni Gideon, ay ni Abimelech, pinatay niya yung all 70 sons ni Gideon. Except yung isa na naka-escape, si Jotham. He killed them upon one stone, no? And almost like a ritual act. And he was proclaimed king by both the priests and the military officers doon sa sacred tree nila. Now, as is usual with demagogues, makikita natin si Abimelech sees to it that there is both sacramental sanction and military support behind his bid for power. Yung mga walang magawa sa buhay, ng mga bandits, mga ganyan, kinalap niya na parang kanyang private army. No, ano po yung lesson ng istorya na to? Yung half Canaanite na si Gideon, trusting himself to a position of authority and power, no? Uses yung usual na ginagamit din ng mga political dynasty, clan connections, hired brigands, no? Yung meron silang mga private army, ritual violence, no? Si Abimelech is a prime example of a leader who is not only useless but dangerous. Sabi, siya daw ay parang bramble or thorn bush who cannot even provide shade. No? Kasi yung mga maayos na trees ayaw maging leader. Yung parable ni Jotham, sabi niya, yun daw mga trees of the forest, nagsabi dito sa fig tree, no? Rule over us. Ayaw naman ng fig tree dahil shall I leave my sweetness, no? And go sway among the trees, sabi. Tapos inas din nila yung vine. Sabi niya, shall I leave my my wine which makes men and God, sabi niya, happy. Ayaw namin just to sway over the trees. Tapos tinanong din yung olive tree. Yung olive tree, yan yung
yung oil niya ginagamit para pang-anoint, no, ng mga kings, no? Sabi niya, shall I leave this very important na ritual na part ko and sway among the trees, ganun. So, walang gusto na maging leader. Nobody likes to sway among the trees. Ngayon, sabi ng mga trees dun sa forest, nakita nila itong bramble. Sabi niya, ikaw na lang, no? Why don't you be king over us? Sabi naman niya itong bramble. Sige, sabi niya, if you really want me to be king, sabi, you come and take, shelter over my what? Shadow. Yung kanyang shade. Sa totoo lang, wala namang shade itong bramble bush, no? I mean, ang tao dyan dawag dito sa Tagalog. He cannot even provide shade. Now, yung shade is a minimum requirement for a tree in a very hot na territory, no? Kagaya ng Israel. He bids people to take refuge in his shade, which is absurd, no? Which is founded on a piece of delusion, so common among those who like to foist themselves as leaders. Akala nila meron silang magagawa. You come under my shade, na wala naman siyang shade. And kagaya ng briar, yung thorn bush, it easily catches fire, he burns rapidly. So si Abimelech is like that. He rules Israel for a very brief 3 years. And then he ends up, merong sinasabi, enmity and hostility which erupted between the men of Shechem and si Abimelech, and they destroyed each other. So this is what happens when leader and people join forces and conspire with no other purpose than to seize naked power. Now, ano po ang dapat nating makita sa istorya na to, no? Una makita natin yung cultural inclination to go by our kinship ties, mga friends in selecting leaders. Meron pong mga studies that show na mga Pilipino raw do not vote according to who they think is the best candidate. They vote according to how close the candidate is to them, either because of kinship or some perceived connection. Meron po ang in-interview minsan na taxi driver nung panahon ni Erap. Sabi ko, bakit ninyo iboboto si Erap? Sabi niya, wala namang presidente na pumunta sa aming community. He was living in a slum community. Wala namang pumunta na presidente na may daladalang grocery sa amin, na si Erap mismo pumunta, may daladalang mga grocery para sa amin. Kaya iboboto ko siya. So naisip ko, sabi ko, tinan mo, yung personalism ng kultura, no? Na dahil meron kang malaking tao na pumunta rin dito sa aming community, siya lang naman daw, nagbigay ng mga grocery. Dahil lang doon sa nagbigay ng grocery, iboboto ko siya. Now, I think it's important to realize na culture ito eh. Merong connection na nangyari between yung mga residents ng Islam community na ito, na personal doon kay Erap. And maraming studies that show na yung personalism is a very strong kamag-anak eh. O kaya, yun na nga, malaking tao na pumunta sa aming kwan. So, importante po na makita natin, mag-isip tayo, yung mga kagaya nila, Attorney Aguila, no? Siguro hindi naman dapat buwagin itong mga values na ito ng personalism o kinship ties. Ay talaga namang very strong ang ating mga kamag-anak incorporated dahil noong panahon ng Kastila hanggang ngayon, ang tunay na social security system natin, hindi naman yung gobyerno. Ito yung mga pamilya natin, mga kamag-anak. Kapag ikaw ay in trouble, no? Sino ang pupuntahan mo? Kamag-anak. So, hindi naman dapat buwagin yon dahil okay rin naman yon. Kaya lang, ang problema natin is yung kailangan nating i-shift, no? Yung values na operative in a traditional society, family, ganon-ganon.
At saka yung values na dapat operative in a democracy. Kasi whether we like it or not, na-transplant yung idea ng democracy sa Pilipinas without the cultural software. Alam po nyo, yung sinasabi natin na democratic institutions, well, those institutions were imagined and then developed over many centuries. Sa Western Europe, halimbawa, 500 years yan. Bago nakadevelop sila ng mga institusyon which is based on their culture. No? Kagaya mo yan, yung separation of church and state. I mean, mahaba ang kasaysayan yan. Bago yan naka-enshrine sa American Constitution at kinopya natin. In other words, we need to realize na it took 5 centuries for the West to develop the kind of democratic institutions that will make democracy work. Ang problema natin, wala tayong ganung infraculture. Ang infraculture natin, kamag-anak incorporated. Kaya siguro dapat mag-isip tayo ng maigi, paano natin i-move, no? Yung ating mga traditional values na maayos naman and make them work in another context na iba po yung infraculture na kailangan, na wala pa po tayo. At paano rin natin mahihikayat yung mga ward leaders ang bawa sa local governance, yung mga barangay, no? Na magkaroon ng ganoong pagpapahalaga, hindi rin sa kanilang mga bossing, kundi sa ikabubuti ng bayan. So, siguro ito yung naharap ng mga tao na gusto ng political reform, kagaya nila Attorney Aguila. O tayo rin kagaya ng simbahan. Kaya dapat po siguro, kung may tanong pa po kayo, mag-chat lang po kayo dito sa aming Facebook at kung ano-ano pang mga platforms, no, that we have. At ngayon naman po, okay lang? So, maraming salamat uli kay Attorney Aguila, no, sa kanyang mga insights at sana bayayaan kayo ng Diyos sa inyong mga efforts na magkaroon tayo ng electoral reform. At maraming salamat din po sa ating mga kababayan na patuloy na nakikinig at watch itong ating isip-isak. Kami po ay nagsasagawa ngayon ng voters education. Meron po kaming ginawa na workbook, no, from biblical perspectives, hindi lang po sociology, kasi naisip namin baka yung mga taong simbahan, mahalaga sa kanila na yung sinasabi namin, hindi lang sociology, kundi merong biblical perspective. So ngayon po gumawa kami ng workbook na galing po sa salita ng Diyos talaga, which deals with issues na kagaya ng separation of church and state and what makes a good leader. Meron pong mga Bible studies tungkol dito at meron pong mga analysis din tungkol sa klase ng kultura natin and what it takes to elect good leaders. So, meron po kami ganitong workbook na i-copy kung gusto po ninyo. Kung nais po ninyong maimbitahan ang ISAC o yung kanyang mga fellows sa inyong mga grupo o komunidad, maaari po kayong mag-message sa amin doon sa Facebook o kaya doon sa Isip-Isak. Abangan po ninyo ang mga susunod nating topic na pag-uusapan tungkol sa nalalapit na eleksyon. Samantala, paki-like at share po yung ating episode ngayong gabi with Attorney Aguila. So, magandang gabi po sa inyong lahat at muli, kami po ay nagpapasalamat kay Attorney Aguila sa gabing ito. Ako po muli si Melba Padilla Magay, patuloy na humihikayat na suriin, pag-isipan ang mga usaping bayan na may kinalaman sa atin bilang mga taong simbahan ni Kristo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na Isip-Isak.